atong basahan karon mga letter sender. Idol, nalang ko pangutana, don't mention na lang sa akong name. As lang po paano ko ba ibalik? Yeah. Ayun ko pala isip na babalik na kami ko dahil may trabaho na anak ko at asawa ko, may magandang buhay na, may negosyo na, gusto ko na ibalik ang dati namin. Unsa? Mubalik na ka sa imong pamilya o anak? Kay imong anak na may trabaho? Imong asawa na may negosyo? Naku, ang bilis naman. Mahirap talaga yan, pag-isipan ng mga pamilya mo yan. Ay, naku. Naisip mo talaga agad, babalik ka sa pamilya mo? Okay. Disclaimer, disclaimer, disclaimer. The advice given is based on my personal perspective and should not be considered as professional, legal, medical, or psychological advice. Personal opinion ko lang ito bilang sisterly advice, pero ikaw pa rin ang mag-final, mag-desisyon sa sarili mo. Ikaw kasi ang bida sa love story ng buhay mo. We are free to choose. Balik na yun bagay. Walang paminaw ni mo. Maganda ng buhay ko, magbabalik ako sa pamilya ko. Di naman na sa yun, day. Okay, ang pagbabalik pamilya ay isang magandang hangarin. Ngunit kailangan mo ng tiyaga, pagiging tapat at pag-unawa sa mga damdamin ng isang asawa at anak. Una, magpakumbaba at humingi ng tawad. Aminin ang mga halimbawa, dahil sa pag-abandona, paglalayo o iba pang isyo, mahalaga na aminin mo ito ng buong puso. Humingi ng tawad ng tapat, huwag magdahilan o sisihin ang iba. Ipakita na nagsisisi ka at handang magbago. Pangalawa, ipakita ang pagbabago sa sarili. Patunayan sa gawa, hindi lang sa salita. Kita na nagbabago ka na. Halimbawa, kung nawala ka dati, ngayon ay maging present at responsible. Kita na natuto ka nang mag-control ng emosyon. Maging consistent, hindi sapat ang isang business na pagpapakita ng pagbabago, kailangan patuloy itong maipakita. Pangatlo, irespeto ang desisyon ng asawa at anak. Bigyan sila ng oras. Baka hindi kanila agad tanggapin o pagkatiwalaan. Iwasan ang pagmamadali. Pang-apat, maging suporta sa kanilang buhay ngayon. Huwag maging pabigat dahil maayos na ang buhay nila. Huwag magpakita na gusto mo lang bumalik dahil comfortable na sila. Ipakita na gusto mo silang suportahan at maging parte ng kanilang tagumpay. Tulungan sila sa negosyo o sa anumang paraan. Kung tinatanggap kanila, maging aktibo sa pagtulong ng hindi nanghihimasok. Panglima, mag-rebuild ng trust. Maging mapagkakatiwalaan. Sundin ang mga pangako mo. Halimbawa, sa pagbibigay ng suporta, pagiging maasikaso at iba pa. Maging bukas sa komunikasyon. Pang-anim, humingi ng tulong kung kailangan. Family counseling. Kung mahirap ang sitwasyon, maaaring kailangan ang tulong ng professional para magkaayos. Suporta mula sa spiritual o community leaders. Maaaring makatulong ang payo ng isang pinuno ng simbahan o respetadong tao sa pamilya. Pang-pito, tanggapin ang anumang resulta. Hindi lahat ay naaayos, may posibilidad na hindi ka tanggapin pabalik ng pamilya mo. Kung mangyari ito, respetuhin ang desisyon nila at patuloy na ipakita ang pagmamahal mo sa kanila nang hindi nag-i-expect ng kapalit. Mahalaga, ang pagbabalik sa pamilya ay hindi dapat para sa iyong kapakanan, lang kundi para sa kabutihan ng lahat. Patunayan sa araw-araw. Ang tiwala at pagmamahal ay binubuo sa pag-araw-araw na pagpapatunay na karapat-dapat ka. Kung sincere ang inyong hangarin at handa kang mag-effort, may pag-asa ang pagbabalik ng pagsasama.